Isang masaganang pananghalian ang kanilang pinagsaluhan at sa kalagitnaan, ay may dumating na imbitasyon mula sa paaralan kung saan nagtapos si Miguel. Isang reunion pala iyon para sa ika-10 anibersaryo ng kanilang pagtatapos. Napataas ang kilay ni Miguel nang makita ang committee ng kanilang high school reunion. Mukhang dadalo siya sa pagkakataong ito, dahil na-miss na din niya ang mga kaklase noong high school. Matamang pinagmasdan lamang ni Carmela ang asawa, at nang inilapag nito ang imbitasyon sa bar counter sa kusina, ay napataas ang kanyang kilay, kaya pala malapad ang ngiti ng asawa dahil sa chairman ng committee. Umakyat sa kwarto si Carmela para kunin ang ilang gamit niya. Napansin yun ni Miguel at kinuha sa kanyang mga kamay. Naningkit ang mga mata niyang hiniblot iyon sa kamay ni Miguel. Akin na yan, walang imik si Miguel at seryosong tiningnan lang ang asawang nag-iiba na ang kulay ng muka. Akin na yan, buong sabi, lakas na hiniblot ni Carmela ang mga damit at isinilid sa isang di kalakihang bag. Isang galit na Miguel ang humarap kay Carmela, nag-iba ang itsura nito na parang biglang dumilim at saka nagsalita, habang asawa kita ay susunod ka sa lahat ng gusto ko, pag sinabi kong dito ka lang sa bahay ay gawin mo. Hindi ako papayag na dungisan mo ang apelyido ng mga Jimenez. Galit na sermon ni Miguel sa asawang sumuway sa kagustuhan niya. Isang malalim na buntong hininga muna ang pinakawalan ni Carmela bago nagsalita, kailanman, ay hindi ko pinangarap ang may kasal sa isang hambog. Sa tingin mo ay natutuwa akong madikit ang pangalan ko sa apelyido mo? Kinasusuklaman ko ang araw na pumayag ako nang ipinilit ng papa mo ang kasal na di ko ninais. Kaya mas mabuti sigurong mag-file ka ng annulment, wala akong hahabulin sa salapi mo. Kaya kung buhayin ang anak na hindi mo kinikilala, kahit wala kang ibigay kahit 5 duling, abandonadang asawa ako pero may dignidad ako na hindi mo pwedeng apak-apakan lang. At ako pa talaga ang sisira sa apelyido ninyo, really Miguel? Ikaw pa ang may babae pero ikaw pa ang galit, wow, habol ang hininga ni Carmela matapos ang mahabang sermon sa asawa. Napandi na siya sa kaseselos nito kahapon pa, at ngayon ay pipigilan pa siyang umuwi sa kanila. Honey naman, bakit napunta na sa annulment ang biglang kabig ng nahimasmasan na si Miguel? Huwag mo akong hahamunin Miguel, hindi ako suga pa sa lalaki para magmakaawa sa'yo. Alam na alam mo yan, ang walang kwenta mong pagseselos talaga ang buwisit sa pagsasama natin, nakahalukip-kip na sermon ni Carmela. Sorry na nga Di ko lang mapigil ang magselos doon sa guding na yun panay pagpapansin sa'yo. Bakit may narinig ka ba sa akin nang magkita kayo ng Gemma mo sa Manila, at ngayon para kang naka-jackpot sa loto nang makita ang imbitasyon sa reunion? Inihampas ni Carmela sa mukha ni Miguel ang nakarolyo pang imbitasyon, na siyang nagpasiklab sa galit niya kanina. Lumuhad na si Miguel sa harapan ni Carmela, sorry na honey, hindi naman sa pangalan ni Gemma ako na-excite kundi sa mga barkada ko sa high school na isa din sa mga organizers. Wala pa ring imik si Carmela at humiga na lang siya sa kama, bigla siyang napagod sa sobrang emosyon kaninang nagsusumbatan silang mag-asawa, buti na lang at si Heidelin ay nasa mga lolo at lola nito. Tumabi si Miguel sa asawa at niyakap ito mula sa likuran, hinagkan niya ang ulo ni Carmela at nagsalita, honey pa isa. Isang siko ang naging sagot ni Carmela. Tumama iyon sa sikmura ni Miguel at parang pananggapuspusan siya ng hininga sa ginawa ng asawa. Manyak ka talaga kahit kailan, gigil na saad ni Carmela. Matuling lumipas ang panahon, 1.5 buwan na mula nang unang nag-away si Miguel at Carmela. Naging maayos naman ang recovery ni Briga na kasalukuyang nasa mansion ng mga Jimenez. Regular na dinadalaw ito ng kanyang ama na si Isagani. Civil ang pakikitungo ni Brianna sa ama ng anak, nagkausap na ang maghipag na Carmela at Brianna, at isang madamdaming paghingi ng pagpapatawad sa mga kasalanang nagawa nito kay Carmela. Hindi naman nagdalawang isip si Carmela na patawarin ang kapatid ng asawa, dahil kailanman ay hindi siya nagtanim ng sama ng loob dito. Ibang-iba na si Brianna sa dating sarili nito, ang pagiging ina sa sakiting anak ang siyang nagpalambot sa kagaspangan ng ugali nito noon. Isang umaga ay nagmamadaling pumasok sa banyo si Carmela at doon ay nagduduwal kaagad na dinaluhan ni Miguel ang asawa, at panayhimas lang siya sa likod, habang halos ilabas na ni Carmela ang laman loob niya sa nakakasukang pakiramdam nito. Honey, kailangan na yata nating pumunta ng doktor at baka nagbunga na ang pinaghirapan ko, nakangising suhestyon ni Miguel sa asawa.
Che, akala mo natutuwa ako sa'yo, umalis ka sa harapan ko, nabubwisit ako sa pagmumukha mo, kinurot pa ni Carmela ang mukha ni Miguel. Aray naman honey, ang sadista mo naman, pagkatapos kitang gabi-gabing paligayahin ay ito pa ang igaganti mo sa akin, nakasimangot na si Miguel sa asawa. Tinulak ni Carmela ang pisngi ng asawa, alis sabi, ayokong makikita ang pagmumukha mo. Humagulgol na si Carmela at iyon ang nadatnang eksena ni Heidelin sa banyo, hinampes niya ang ama at niyakap ang ina, tatay, bad ka, inaway mo si inay, akusa ng paslit kay Miguel. Napabuntong hininga na lang si Miguel, sumungaw ang ulo ni Señora Hilda at nagtataka sa dinatnang eksena sa banyo ng mag-asawa, nakataas ang kilay na nakatingin sa anak, may problema ba kayo mag-asawa? Wala ma'am, tinanong ko lang si Carmela at baka buntis nagduduwal na tapos nagalit na siya sa akin. Inaway mo si inay, singit ni Heidelin at humawak sa damit ng abuela, lola palo mo si tatay, inaway niya si inay. Napakamot na lang si Miguel sa ugali ng anak, napaka-judgmental naman na bata. Umalis na sa banyo si Miguel at bumaba na ng komedor. Alas 10 ng umaga ay pumunta sila ng doktor para magpa-check up, hindi na siya pumalag nang hindi tumabi ang asawa sa kanya, kaya nagmistulang siyang tsuper ng asawa at ina. Excited siyang pumasok sa klinik at bawat tanong ng nurse, ay siya ang sumasagot tuloy, ay sinikmatan siya ni Carmela na galit pa rin sa kanya. Kinuha na ng dugo at ihi si Carmela, at siya na mismo ang pumunta sa CR para sa pregnancy test, kaagad siyang lumabas ng CR, at ibinigay sa nurse ang testing kit na hindi man lang tiningnan ang resulta, bonus na bonus siya sa asawa, at gusto niya talagang lapirutin ang mukha nitong di mapoknat-poknat ang ngiti. Pumasok silang tatlo sa consultation room, kaagad na nagsalita ang doktor. Congratulations Mrs., you are pregnant, yes. Magiging tatay na ulit ako, tuwang-tuwa si Miguel, si Señora Hilda ay matamis din ang ngiti, dahil madidagdagan na naman ang mga apo niya. Tanging si Carmela lang ang nakasimangot na nakatunghay sa asawa. At dahil hindi matansya kung ilang linggo na ang ipinagbubuntis ay nagpa-ultrasound si Carmela. There you are, hello baby number 1 and baby number 2, ang wika ng doktor at tiningnan si Carmela. Walang pagsidlan ang tuwa ni Miguel, at kambal pa ang ipinagbubuntis ng asawa na 7 weeks na ayon sa sonogram report, ibig sabihin ay nabuntis niya kaagad ang asawa nang una silang nagtalik pagkatapos ng halos 5 taong paghihiwalay. Bilib na bilib sa sarili si Miguel, dahil napatunayan niya sa sarili niya na sharpshooter pala siya. Maraming iniresetang vitamins ang doktor at maraming bilin sa kanila lalo na kay Miguel, nang magtanong ito sa doktor kung maaari pa ba na magtalik silang mag-asawa, ay talagang nagalit na ang tahimik na si Carmela, walang hiya ka talaga. Nagdadabog na protesta ni Carmela, nauna na itong umalis at sinundan ng biyenan. Nako mister, habaan ninyo ang pasensya natural na ganyan ang mga buntis may mga mood swings, nakangiting payo ng doktor. Umuwi sila nang walang imikan, dahil nang tinanong ni Miguel kung anong gustong kainin ni Carmela ay walang sagot ito. Pagka-uwi nila ay biglang nagsalita si Carmela, gusto ko ng buko, dapat ikaw ang sumungkit Miguel at kailangang mas alo mo ang buko. Gusto ko ng makinis na buko, pag nahulog sa lupa, huwag kang magpapakita sa akin, maautoridad na utos ni Carmela sa asawa. Napakamot ng ulo si Miguel at napatingin sa ina, nagkibit balikat lang ito, sundin mo ang gusto ng asawa mo kung ayaw mo nang magkaanak ng kambal na pangit. Ma'am naman, ang hirap ng pinapagawa ng asawa ko. Basta sundin mo, iyan lang naman ang kaya ninyong gawin. Nagrereklamo ka pa, hindi naman ikaw ang iire? Akala ni Miguel ay maiisahan niya ang asawa, binantayan siya nito dahil si Pisyo sana ang gagawa noon, isang batok at isang mahabang talak lang ang ginawa ni Carmela nang mahuli ito. Ang kapal ng mukha mo, iyan na nga lang ang hinihingi ko, iaasa mo pa sa iba? Samantalang habang walang sawa kang umaararo at tumitirik ang mata mo sa sarap, ay hindi ka naman natawag ng ibang tao. Walang nagawa si Miguel dahil nakabantay ang asawang biglang tumapang, mabuti na lang at may isang di katayog ang nyog at doon sinungkit, nang masungkit na ang bunga ng nyog. Sasaluhin na sana niya ngunit nasapul pa ang kanyang balikat, imbes na maawa sa namimilipit sa sakit na si Miguel ay sinabunutan pa ni Carmela ang asawa. Ikaw na ang uminom ng bukong iyan, ang sabi ko makinis at dapat di bumagsak sa lupa.
nagdadabog na umalis si Carmela at nagkulong sa kwarto nila. Napasabunot na lang sa buhok si Miguel, habang tawang-tawa ang ina na nakatunghay sa kanya. Ano, kaya pa anak, ma'am, huwag mo nga akong kakantsawan. Ayan ang hilig kasi. Tapos maglilihi lang ang asawa, magmamaktol ka na, di ba gusto mo ng maraming anak kaya magduse ka? At muling umalingaw-ngaw ang malutong na halakhak ng ina ni Miguel. Tanging si Heidelin lang ang nagpalubag ng loob sa ina, tuwang-tuwa ito nang malaman na magkakaroon na siya ng mga kapatid. Hindi na rin daw siya dead-id sa ina. Inay, kailan lalabas ang mga kapatid ko? Medyo matagal pa anak. 7 buwan pa, nakangiting pinagmasdan ni Carmela ang panganay niya. Kinagabihan ay doon sa lolo at lola natulog si Heidelin. Kaya tuwang-tuwa si Miguel dahil masusolo na naman niya ang asawa. Hindi nakapalag si Carmela na bagong ligo nang basta na lang siya yapyusan ni Miguel. Mabilis ang kamay nitong naglakbay sa kanyang katawan. Kaagad niyang hinubaran ng underwear ang asawa, at pinaglandas ang mga daliri sa alaga nito. Wala siyang inaksayang oras, dahil nang umungol ang asawa, ay hudyat iyon para magtampisaw siya sa kandanggan nito. Maingat ang bawat galaw niya ng gabing yun para hindi maipit ang impes pa na tiyan ng asawa. Madaling araw na nang tinigilan ni Miguel ang asawa. 4 na buwan na ang ipinagbubuntis ni Carmela, at dahil kambal ay para na siyang nakalunok ng buko, naging napakaalaga ni Miguel sa asawa, kahit palagi siya nitong nahahampas at kinukurot, isa yata ito sa pinaglihian ni Carmela. Nakabalik na rin sina Brianna at Brigan sa Manila, kung saan nagtratrabaho ang una. Walang ligawan na nangyari dahil engaged na pala si Isagani sa longtime girlfriend nito. Akala nila ay tuluyan ng susuyuin ni Isagani ang ina ng anak, ngunit hanggang sa pagiging donor lang ng bahagi ng atay nito ang naging papel sa buhay ng mag-ina. Kahit ganoon sila sa umaga, ay hindi pumapayag si Miguel na hindi siya pagbigyan sa hilig nito tuwing gabi. Matapos ang insidenteng nahulugan ng buko sa balikat si Miguel, ay hindi na umulit na manghingi si Carmela ng ganoon sa asawa. Puting pagkain ang pinaglihian ni Carmela, putong puti, maha, labanos, at ang pinakakakaiba sa lahat, ay ang hilaw na papaya na isasawsaw sa sukang puti na maraming bawang. Kung ang ibang buntis ay ayaw sa bawang, ay kabaliktaran naman kay Carmela. Natuto na nga silang gumawa ng pickled garlic sa hilig ni Carmela sa ganoon. Si Miguel ay halos ayaw humalik sa asawa, dahil sa amoy bawang ang hininga ng asawa, ngunit di niya pa rin matitiis ang asawang iiyak kung hindi niya ito hahalikan sa lobby. Konsumido na si Miguel pagtungtong ng 5 buwan ng tiyan ni Carmela. Kung dati ay asar na asar si Carmela sa kanya, ngayon ay ayaw naman ito na mawalay sa kanyang paningin, parati ring inamoy siya nito. Sa pagtulog sa gabi ay nakaunan sa braso niya ang asawa. Naawa na si Miguel sa asawa dahil ang laki-laki ng tiyan nito kahit 5 buwan pa lang ito. Excited na siya na malaman ang kasarian ng kambal nila. Eksaktong 6 na buwan ay nalaman nilang parehong lalaki ang ipinagbubuntis ni Carmela. Tuwang-tuwa si Miguel pati na ang mga lolo na sina Benigno at Oscar, habang si Heidelin ay kinarir ang pagiging ate. Siya daw magbabantay sa kambal. Palagi na rin itong tumetabi sa abuelo at abuela sa pagtulog. Muling namproblema ang mga biyenan nang muling naglaho na parang bula si Brianna, kaya ang katulong na si Rodora ay sa mansyon na ng mga Jimenez nagtrabaho. Pansin ni Carmela ay parang nanadya itong lumalapit kay Miguel, kaya pinagsabihan niya ang asawa, pero nagkibit balikat lamang ito sa puna niya. Galing si Carmela sa tatay Benigno niya, at naglakad lang siya para exercise na rin. Nang maabyutan niyang nagtatawanan ang mga ito, inisnab niya si Miguel na umagapay sa kanya. Kinagabihan, ay nakatalikod siyang natulog, at hindi katulad ng nakasanayan na nakaunan sa braso ni Miguel. Nang akma siyang yayakapin nito, ay siniko niya ito at sapul ang sikmura ni Miguel. Araay naman honey, habang tumatagal mas lalo kang tumetapang, para kang ahas na nangingitlog . Sa narinig ay sumulak ang galit ni Carmela sa asawa at hinampas ang mukha nito. Kahit nahihirapan ay bumaba siya ng kama. Nakasunod lang si Miguel na hawak-hawak ang mukhang hinampas ng matapang na buntis. Ahas na ang tingin mo sa akin, pagkatapos mong pagsawaan ang katawan ko kahit nabutete na akong tingnan. Sino ang ipinagmamalaki mo? Yung katulong natin na kahit sinong kumalabit ay titihaya, nang gagalaiting sambat ni Carmela kay Miguel. Bakit naman nasali si Rodora dito? Ganoon nag-sweet ha? May pa first name basis na kayo, pues?
Magsama kayong dalawa na puro malalandi. Binirahan ng alis ni Carmela ang asawa at lumabas siya ng silid nila. Sakto naman na nakasalubong niya ang dahilan ng init ng ulo niya, tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Tila nagmamalaki dahil impes ang katawan nito kumpara sa kanya na parang nakalunok ng pakwan. Nakasuot lang ito ng manipis na pantulog hanggang kalahati ng hita at di nagsuot ng bra kaya bakat na bakat ang dibdib nito. Naabutan siya ni Miguel na nakadamit na ito, taliwas sa nakasanayang nitong boxer shorts lang kung natutulog. Kitang-kita ni Carmela kung paanong sumilaay ang mapang-akit ng ngiti sa lobby ni Rodora. Tinaasan niya ito ng kilay at ang maadera ay gumanti rin. Mukhang nakalimutan mo yatang magdamit ng tama sa pamamahay ng amo mo, Rodora. Anong mali sa suot ko, Carmela? Lahat ay mali lalo at pak-alat-kalat ka sa ikalawang palapag, na sana ay nasa baba ka lang doon sa servant quarter, mariin na sabi ni Carmela sa katulong na pasaway. Baka nakakalimutan mo na dalawang pamilyadong tao ang pinagsisilbihan mo dito, hindi ka ba nahihiya sa mga asawa nila? At bakit naman ako mahihiya? Wala ka nga palang delikadesa, ano? Na ultimo mga amo mo inaakit mo. Kaya ka nga nabuntis ng walang ama diba, dahil inakit mo lang naman ang amo mong Hapon na may asawa. Lalapit sana si Miguel, ngunit kita niya kung paanong bantaan siya ng matatalim na tingin ng asawa, kaya dumistansya siya sa dalawa. Yumigkas ang kamay ni Rodora ngunit maagap si Carmela. Masakit bang marinig ang totoo? Papiksi niyang binitawan ang kamay nito. Tapos kung makapag-chismis ang nanay mong chismosa ay akala mo sinong malinis ang anak. At ngayon target mo pa ang asawa ko. Ano ka sinuswerte? Hindi yan pumapatol sa babaeng mas masahol pa sa putik. Ambisyosa. Galit na sinugod ni Rodora si Carmela ngunit kaagad na pumagit na si Miguel. Bumaba ka na Rodora at bakit ka kasi nandito sa ikalawang palapag? Sa baba naman ang kwarto ninyo. Hindi sumagot si Rodora at padebog na bumaba na ng hagdanan. Bumalik si Carmela sa kwarto at kumuha ng ilang damit. Nakatunghay lang ang asawa at hinayaan lang ito sa gusto. Lumabas ng kwarto si Carmela at bumaba na ng unang palapag. Nang akma na niyang bubuksan ang main door ay pinigilan ito ni Miguel. Honey naman, gabi na baka mapaano pa kayo nila baby. Huwag mo akong pipigilan, doon ka sa babae mo, total naman masayang masaya ka. Tuluyang lumabas si Carmela at may tinawagan sa cellphone. Dahil sa ingay nilang nag-aaway sa sala, ay nagising ang mga biyenan ni Carmela, at tinanong si Miguel pero tahimik lang ito. Nilapitan ni Senora Hilda si Carmela at tinanong kung bakit ito aalis na gabing-gabi na. Walang sagot si Carmela bagkus, ay isang malakas na hagulgol ang